ang pagbabalik ng biyahe. So tanda ba, tandang Santa Ana. Ito yung pinakaayaw ko na ano, dahil masyadong mahaba, walang tanawin. Diretso lang, pero mag-criss-cross yung Pampanga River dito sa dalawang tulay. So dalawang makunat na akyatan. So yan, dito nag meander ang Pampanga River. Galit na galit ng mga doggy. Yeah, habol, akit dito. Lubak. Iniwasan din yung lubak. So I think mayroon pang mga ano, 25 kilometers. Tagal, pakunat-kunat pa to. Pero tansya ko yun na yung last charge. Ito yung pinakamatagal na biyahe or dahil bilis pala umubos ng baterya nito. Hindi katulad ng isa na 350 watts, 500 watts kasi yung motor. Kaya kahit iwan mo lang, lakas kumain. Mabigat din ng konti, kaya additional din yan. Tumaba na rin ako ata, kaya laki ng wattage, hindi ko matanggap. Kaya nasa 8.2 na, 75 lang ang aking ginawin. So alam ko nung nandito ako, nung unang karga ay nasa 48.9 volts. So nakadalawang halos 1-2 hours na charging. And dito 50.0. So technically bumaba talaga yung range. Yeah. Pag dati na kaya ang ano, ang 120. Mas tipid nga yung ano, mas konting watts. Nga lang, bilis mo maubos kung hinodo hataw mo. So all throughout the trip nung nakaraan ay nakatulang ako hanggang sa umabot dito. Maintain ko na 1. So for reference, 1 is 100 watts, 2 is 250 watts, 3 is 350 watts, 4 is 500 watts, then 5 is depende kung hanggang saan yung kaya niya. Pero kadalasan nasa 900 watts binibigay niya. So around 180%. And doon umiinit yung wire nun. Hindi yung kinasira ng isa, kaya tumutunog na pag naka number 5. Sinasabi niya, it is my shit.
So ito, alas inaabutan na ako ng umaga rito. Yan, nakakaasar magtasin. So, puro ganito lang, parang walang katapusang ano, gantong scenery na left and right, fish pond, palayan. So maraming lamok, minsan bumabaha dito. So ang decrease ay with 250 watts ay 0.1 volt per kilometer. So assuming na exponential, so yung 26 kilometer, barely. So ito na yung maintaining ng wattage. Babato natin. So iwasan ko yung arayat kasi arayat round proper, although mas convenient doon dahil pagdating mo ng Santa Rita Conception Road, hanggang ngayon hindi ko pa rin matumbok kung saan talaga yan, ay puro reblocking. Although yun yung naging inspiration for the Claire story, dahil hayop ang putya, puro Claire story yung nandun. Ayos. And napansin nga na puro ganun, ayos pero wala sa code. So yung problema, paano mo yun, paano ba nila dinesign sa code yan? Kung code based to, anong loading ginamit yun? Nag-browse ng NSCP, wala naman doon. So merong specific na sweet spot yung Claire story para bumigay yun, kung saan pinakamalakas yung uplift. So kung yung yung mataas na sloping na face ay naka-face away sa direction ng wind, and especially from an oblique angle, yan, combination, so quarter winds plus yung additional uplift force, talagang tatangayin yun. Pero ventilation wise okay, pero dapat pag pinaplano yung mga ganong uri ng building ay alam dapat nila kung saan kaya kadalasan dumadating yung malalakas na hangin or yung pinakamalakas na hangin. So kung kaya i-orient, kasi yun yung iiwasan mo yung scenario na yun, na yung upper sloping surface ay dapat naka-face towards to wind, yung extreme scenario mo or yung typical na prevalence scenario. Although mas maganda yung typical na prevalence scenario and magkaiba sa direction ng extreme scenario mo. Yun yung sweet spot ng architect nung nun, kasi magagamit mo yun for ventilation. Na papasok, so positive pressure into the building, pero okay din naman kung naka-sloping away, kasi yung negative pressure naman yung magkakaroon ng chimney effect, ganun mo so naturally papasok through the windows and through the doors yung hangin, then lalabas siya dun sa taas, dun sa ridge, yung vertical ridge natin. So yun yung architectural principles nun. Kaya lang syempre nagtatalo ang ang ventilation provisions saka yung wind load provisions.
Kasi hindi mo naman gusto na masyadong open, dahil you might want to reduce yung internal pressure. The more na may opening, the more na malakas yung pressure, malakas yung internal pressure. Kung mataas yung internal pressure, mag-adapt pa yan dun sa mataas na external pressure, pwede mag-amplify yon. Pero pwede din mag-cancel out. Pero syempre, scenario basis, gusto mo na mahina yung internal pressure mo. Galit na galit, hahabol okay. Wala yung yun. So Santa Ana town proper na. Yan. Medyo makuna dahil ayoko lang dito dahil laging nagre-reduce na ako ng output kapag dito bumibiyahe. Pero essentially pick your own poison yung ruta ngayon. Kung dumiretso ka ng Malolos, after mo ng Kalumpit, Arayat, isang steady na packet yan, dire-diretso yan, wala kang free will dyan, padyak lang ng padyak. Wala ganong tanawin, although maraming tukso, bilyaran, pero yun yung kaharapin mo sa San Fernando, kaaba na stretch yan, makarating ng Angeles. Dito naman isang makunan ng steady masyadong wala akong kaliwan, alaba, walang ilaw. Makunat naman, magbabayan mabarangay nayon ka dito sa Santa Ana. Check mo lang ilang. Bibigay ng false sa malapit. Pero dapat ang point of reference mo yung cell tower. Ayan, ito literal na tanong. Possibly kitigil yung daan dito from 2.5 lanes leading 2 lanes lang. So yung crossing na sa tulay doon titigil. Nakasabay ako rito, pero yung Makaka Highway na rin kapatid ko pahinga rin yun. Okay naman kasi galing pang Cavite kumama patak. So
tayo mileage naka 170 ata yun sa biyahe. So kikita sa magiging dalawang lane. So welcome to Santa Ana Sound Trap. So iiwasan natin yung Mexico. Santa Ana pa. Ito kasi yung shortest dito. Pag dinara-diretsyon naman Araya Town proper. Pero hindi na rin tayo pupunta dyan. Nakakaliwa tayo dun. Saan kumaliwa yung truck. So ito na yung makunat-kunat hanggang umabot na dun sa diversion.